Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Kagaya ng nasabi ko kahapon, kapag ang laro ni Niman ay napisa, talo man o panalo, papasadahan natin. Ayan, nagkapisaan dito eh. Ang kaharap niya ay ang 14 years old International Master Shreyas Royal ng England. Pero ang pinaka-native country niyan ay India. Sa murang edad, lumipat daw ng London. Ayan. At maganda raw ang naging performance niyan sa FIDE Grand Swiss at kumukumpleto pa lang ng GM norm ngayon para maging Grandmaster. Taas noong pinagmamalaki ng London po si Royal. Kaya nakasama dito sa London Chess Classic. Pero uubra na ba siya sa mala engine move na hataw ni Hans Mok Niemann? Yan ang aalamin natin at update ko kayo sa standing mamaya. Ang ginawa ni Niemann nag E4, E5 si Royal, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, pumreno ng isang square. Hindi pinasok ang Ruy Lopez at Gyoko Piano ang kinauwian. D3, Knight F6, Castle, D6, C3, ayan, normal na nating nakikita yan. Rook E1, Castle, H3 para walang mga gulo-gulo ng pin o kaya paparating na Knight G4 pressure. Nag H6, ganun din naman control sa G5 square, Knight BD to develop, Bishop E6, hinamo ng exchange at iniwasan ni Niemann. Dito po mga kamatsasa, para lang klarong maunawaan natin, bakit hindi kinakapture ng white yan? Magkakaroon ng double pawn. Kasi pag double pawn po na nakakakontrol sa sentro, kapaki-pakinabang. At magkakaroon din ng malakas na puwersa ang black later on sa F-file. Magku-queen D7 lang yan, rook F7, tapos papatong ng baterya. Mape-pressure ngayon ng F2. Okay? Kaya, dito, umiiwas lang. Queen B8, ayun. Ito pong Queen B8 ay popularized by Super Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov ng Azerbaijan. Yung sisilip sa A7 para mas lumaki ang pressure sa F2. Nag-Knight F1, Queen A7, threatening Bishop takes pawn, Rook E2, depensa muna. At nag-A4, Knight G3, Queen A5. Ayan, yan ang purpose ng isod na A4 para kainin ang space sa queen side at maka queen A5 pang neutralize sa bishop B5 at kinapture na yung knight. Takes, rook C2. Ayan, medyo kakaiba itong rook C2. Usually sa line dito, nagna-knight H4 tapos dadalhin kagad doon sa F5 para maka-pressure sa G7 at H6. Pero linya pa rin naman itong rook C2. Nag-rook FB8. Ayun, nawala na po sa talaan ng aklat. Kasi sa mga palagyang ginagawa dito, rook FE8 lang eh. Pero okay naman tong rook FB8. Meron pang ang target sa B2, di ba? Mas type ko yung control na yan. Nag C4. Dudungaw. Magbi-bishop dito. Atakihin ng queen. Queen B6. Queen E2. King H7. Rook B1. Ayan, abang-abang lang din. Queen A7. Bishop D2. Bishop B6. B4. Ayun na. Nagsimula na. Takes at nag-C5. Ayun. Pero equal pa naman ang evaluation bar. Yun nga lang dito, parang ang pangit ng bishop sa B6. Mistulang. Naging malaking pawn. Barado di ba? O, knight H4, pupunta dyan sa F5. Knight G8. O, yun, bad move. Bakit kaya? Ililipat siguro dito sa E7. Tapos, ang plano ni Royal, pag tumungtong ang knight dyan, may pitik ng G6, mapapaalis kagad at yung H6, depensado naman. Pero, bad move kasi umatras pa rin eh. Passive eh. Dapat daw ang tira C6 para timing mamaya ng D5 and yung bishop ilagay sa D8 para merong pakinabang kasi barado bishop eh. Yan ang akin pong paliwanag dyan sa C6 ni Stockfish. Pero balik tayo, nag-knight G8, F4. Ayan na. Atake na, basag na, at nag-rook E8. Okay. Pang-prepare lang dito sa E-file. O dito mga kamatyas, isa pang tanong na dapat nating liwanagin. Coach, double ang knight at bishop. Bakit hindi ginawa? Kakapturin lang po kasi yan. Takes, queen H5 check. Pag nag-king G7, knight HF5 check. Pag kinapture, knight takes F5, king F8, then queen takes G5. Parang wala pang dating na medyo bahagyang malamya. Pero, eto na ang paparating. Queen G7, alis ang king, capture ang knight. Mababawi ang isang pyesa. Sugsuwang ang posisyon na to. At nagkatumpok-tumpukan ng mga pyesa sa queen side. Tumpukan hindi man lang makatulong sa black king eh.
Kaya yan ang natanaw ni Niemann, hindi pwedeng gawin ang G5. Rook E8, unti-unti naman ditong dinadala na ni Royal ang mga pyesa niya sa kingside. Nag-bishop dito, C6, Knight F5. Ayun. Bad move naman daw ang bitaw ni Niemann. Dapat daw Knight H F5. Ayan pala. Okay. O, tinan nyo, dalawang knight ang pagpipilian. Yan pala mas tama. O, malalaman natin mamaya, no? Knight GF5, nag-D5, Brand X din ang binitawan. Dapat naman daw Bishop D8. Ayun, para meron ng purpose yung Bishop. Barado kasi. Okay, yung slightly better pa nga for black evaluation O, pero balik tayo sa D5, basag sa sentro. Bishop C3, Brand X din. Nagkaka-Brand X na. Dapat daw Knight D6, pasok. Pag nag-Rook ED8, E5. Ay, oo nga, mas malakas nga. Mas astig yung Knight doon, oh. O, paano pag mag-Bishop C7, piliting paalisin? Ka-capture lang daw dyan. C takes D5, may Knight B5. Okay, double. Ngayon, kung ito naman ang pang-capture, may Bishop E3. Ayun, target naman yung C5. Okay? O, balik tayo mga kamatsas. Pero, nag-Bishop C3 dito. D4, good move. Bishop D2, Bishop C7, bad move. Ayun. Grabe, hirap Dapat daw ang tira ay Queen B8. Ito malalalim na konsepto ng positional play na ito mga kamatsas. Kaya mahirap na rin timplahin Bishop C7 para walang lundag ng knight dyan. At the same time, control na rin. Queen F3, G6. Ayan na, paalis sa knight. At dito mga kamatsas, ayun. Binitawan ni Niemann ang mala engine. Excellent move. Sige po, pakiguess nyo yun. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. G4. Sang-ayon ng computer engine dyan sa sacrificed knight na yan. Malalim. Nag-Bishop D8. Bad move na naman si Royal. Dito daw po ang tira, Bishop B8, yan pala. Para pupunta yung queen doon. Lagyan ng buntot ang queen, mga pressure na ganon. Pero, alamin muna natin, ano ba talaga ang laman kung capturein ang knight na yan? Mag-E takes F5. O, di iiwas natin. Bishop D7, mag-GG5. Grabe pala laman nun, malayo. Malayo, no? Tapos, may paparating na G6 check, Queen H5, malayo. Yan ang mga malalayong attacking technique. O, di ba? Pero Bishop D8 ginawa, Knight G2 excellent move. Umiwas lang. Talagang pasubo pa rin ang knight na yan sa inis ni Royal. Sige nga, capturing ko nga, testingin ko na yan. Ayan na, Bishop C8, King H1, sacrifice ang isang pyesa pero positional Positional. Queen E7 sa kagustuhan ni Royal na dalhin na lahat ng mga pyesa dyan sa king side para malaman kung ano ba talaga, masasangga ba talaga yung atake o hindi. Pero bad move pa rin, Bishop G5 daw ang tira. Grabe talaga ang chess. Grabe. Takes, Queen H5, Knight H6, and Queen takes G5. Grabe ang chess. Equal ang evaluation bar. Lalim. O, Queen E7, balik tayo. Rook G1. Okay, preparasyon sa G-file. Bishop C7. Bad move. Dapat daw Rook A3. Atake sa queen side. Pilay-pilay sa queen side. Pero hindi ginawa. Nag-Bishop C7. Queen H5, another good move. At nag-Bishop E5. Sunod-sunod ang bad move dito ni Royal. Yun lang. Dapat daw tira Queen F8. Nako, hirap unawain. Mahirap nang matimpla yung mga ganyang islog-islog na tira. Bishop E5, Knight to H4, another good move sunod-sunod. Rook A7, todo-todo naman ang puwersa ng pagdepensa. Knight to F3. Parang na-freeze ang black, walang magawa, no? Bishop G7, Bishop F4, control lang, Bishop F8, ayun, dito po, mga kamatsas, another puzzle move. Sige po, bigyan ko kayo uli ng pagkakataong makapag-analyze ano kaya ang inihataw ni Niemann na pagkalalim-lalim. Sa ilang sandali lang tutuloy kaagad natin. Start! Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Rook takes G8. Excellent move. Grabe mga bitaw yan
Rook G2, Bishop G7. Bira yan. Medyo may ubo kasi ako mga kamatsyas. Pasensya na po, iba tunog ng tawa ko ha. Pinagsasakripaisa no? Hanip, takes, King H7. Hanip yan, dalawang tore sinacrifice. Check. Okay. Dito kasi mga kamatsyas, kung magki-King G8, check lang sa G4, matcha sa G7 eh. Okay? Kaya dito pumunta sa H7, pero may Bishop G5. Check. Discovered. King G8, kinapture na, and F6. Resign dito si IM Royal. Grabe. Nakatikim dito ng matitinding combo attack. Pinatikim ni Niemann. Okay. Tingnan natin ang standing. Okay lang yan. IM pa naman si nag-gain pa lang ng matinding experience. Pero magiging grandmaster na rin yan later on kasi nabababad na sa ganyan eh. Okay, pinangungunahan pa rin ni Michael Adams, ang veterano ng England, sa score na 3 points. At pumapangalawa si Mozart, Niemann, Nakatay, at Gukesh. Ayan po, with 2.5 points. Bartel, Tabata Bay, 2 points. Vishugov Nikita, Royal, Volokitin, at Luke McShane. Yan po ang pagkakasunod-sunod. Okay? Tingnan natin kung kaya pa bang awatin si Michael Adams na veterano, ang pinaka-GM Eugene Torre ng London, ayan, ng England. Kasi sa atin talaga, pag sinabing the living legend, GM Eugene Torre, walang question dyan. Pero sa England, ang mga living legend dyan, Nigel Short, Michael Adams. Yan talaga. Inglaterra. London. Okay, maraming salamat po mga kamatsyas. Sana po natuto kayo at na-update. Abang tayo sa magiging round number 5 ni Niemann dito at i-update ko uli kayo. Sa mga gusto pong mag-avail ng Kamatsyas merchandise, mag-message lang kayo sa ating Kamatsyas Messenger para bigyan kayo ni Queen Kwang Kwong ni Mrs. ng details para makapamili po kayo. At malapit na ang ating Kamatsyas Round Robin Invitational GM Tournament na gaganapin po sa Marikina, Concepcion sa Pande Americana. Ayan, katabi lang ng GM Eugene Torre Chess Museum. Walking lang po mga kamatsyas. Pwede kayong pumunta roon, makatambay kayo sa restaurant ng Pande Americana habang nanonood po ng live streaming na nangyayari sa kanilang playing venue. Okay, maraming salamat at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.